Okay, congratulations po sa mga taga-Cagayan dyan. So, may bagong project na kayo dyan na natapos mismo. Congratulations sa Claveria, Cagayan. Inauguration, October 14, 2025. Galing. Ito ay tinatawag na Union Water Impounding Dam in Cagayan para ma-improve yung irrigation. PBBM, nanguna sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Cagayan para mapabuti ang irigasyon. Itaas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Oktubre 14, 2025, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Martes sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, isang pangunahing proyektong pang-infrastruktura na naglalayong mapabuti ang pagkontrol sa baha, irigasyon at climate resilience sa probinsya. Pagdating niya, inihayag ni Pangulong Marcos ang marker ng proyekto at personal na ininspeksyon ang pagbubukas at mga istruktural na katangian ng dam. Sa tulong ng pamahalaan at masisipag na magsasaka, itinayo ang proyektong ito upang mapanatili ang daloy ng tubig at pag-asa, ang nakasulat sa marker. Nakipag-ugnayan din ang Pangulo sa mga magsasakang dumalo sa kaganapan sa pamamagitan ng diyalogong ugnayan na nagbigay diin sa pangako ng kaniyang administrasyon na mapabuti ang buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatataguyod ng pag-unlad sa kanayunan. Ang proyektong Union Dam na nagkakahalaga ng 500 milyon pesos na matatagpuan sa Kabikungan River sa Barangays Union at Cadcadir ay isang pangunahing convergence project sa pagitan ng National Irrigation Administration at ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa ilalim ng Katubigan Program ng Huli. Idinisenyo upang suportahan ang mahigit 1,250 hektarya ng lupang sakahan. Ang dam ay inaasahang makikinabang sa mahigit 1,000 magsasaka. Bilang dito ang slope protection at drainage systems upang mabawasan ang river siltation at slope erosion at maiwasan ang pagbaha sa mga lugar na agrikultural. Sinabi ni NEA Region 2 Public Relations Officer Paula Pereña sa Presidential News Desk na ang Union Dam ay bahagi ng mas malawak na network ng mga water impounding project sa barangays Tabugan at Baksay na kapag nakumpleto ay magsisilbi sa mahigit 3,000 magsasaka sa buong Cagayan. Sinalihan ng Pangulo ni DPWH Secretary Vince Dizon, NIA Administrator Eduardo Guillen at Cagayan Governor Edgar Aglipay sa kaganapan. Project. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang buwan ito? 14 months? 14 months. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir. Hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, makabila, ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Yun ba? Tama ba yun? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo, ang aming ginagawa pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin ngayon dyan ang flood control. Kung minsan, pwede rin pag-isipan, maybe the provincial government can work together with the local executives na gawing maglagay dito ng solar para may energy component. At siguro nasimula na at mula nung napagawa ito, lahat na hindi namin pinaplano. Pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control, na dam, na weir, lahat ito dahil magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourist spot.
Ito, Yun. simula na yata, nagpipiknik na ang ating mga kasama. Galing. At meron nang pwedeng mag-water sports, kung ano-anong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ako'y tuwan-tuwa na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project na makita natin ay makakatulong sa lahat ng nandito sa valley, next to the Sierra Madre, all of here, this whole valley na hindi mababa. Oo. Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng bilihan ng palay. Ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, bababa lahat. Kaya medyo tumaas nung nakaraang taon. Pero ngayon medyo bumababa. Kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production, ay matatamaan ang ating mga farmer. Kaya yun ang aming binabantayan at tinitignan namin lahat ng mga farmer na nalugi dahil Tama. bumagsak ang presyo ng palay, Yes. ay bibigyan po natin ng tulong. At pinapabuti farm to market road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, yung nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At yung mga farmer, kung minsan ang pag-deliver ng mga input ay huli. Medyo na late. Pati yung seedlings, pati yung ano. Eto sinumbong ni Manong Eddie. Manong ka na ngayon. Sinumbong sa akin at pinag-aralan, tinignan nga namin, mukhang totoo. Kasi yung procedure, yung sa Department of Agriculture, masyadong maraming kung ano-anong dokumentong kailangan, kung ano-anong kailangan ng mga procedure, so tinanggal na namin. Kaya mas mabilis na. Asahan ninyo sa susunod na planting season, maayos na ang pag-deliver ng ating binhi. Kaya ito po ang aming ginagawa. Naglalagay po tayo ng assistance. Meron tayong pinapalawak natin ang coverage ng crop insurance. At yun po ang yung mga mechanization, yung pagbigay ng mga traktor, pagbigay ng mga gamit, mga harvester, lahat ng mga gamit para mas maganda, mas mabilis ang trabaho, mas maganda ang pag-ani. Pagka makompleto ang makinarya, nagbibigay din tayo ng drying machine, nagtatayo tayo ng itong taon na ito, makakapagtayo tayo ng 147 na rice processing center. Dapat kung saan natin ilalagay. Ngunit nung last time ako nandito sa Cagayan, ay naawitan ng isang, ilan ba? Dalawa? O tatlo. Magaling itong nalaing tayo gobernador yun. Talo. Kaya na-realign yung mga iba. Inuuna na natin dito sa Cagayan dahil talagang alam naman natin, kailangan yan. So, pagka ganon, pati yung pagka natayo na natin yung mga rice processing center. Itong rice processing center, ang laman nito, merong drying, may milling, at saka polishing. Paglabas doon sa processing center, sako-sako na.
Kayo magsasabi dahil hindi naman kinukuha sa inyo yung produkto. Kung ano yung sabihin nyo 5 kilo na sako, 10 kilo, 25 kilos kung ano yung kailangan ninyo. Paglabas doon sa processing center ay nakasako na. So kaya ninyong dalhin sa market kung ano yung gusto ninyong gawin doon sa inanin ninyo. At yung isa pang naging problema, kasi tinatanong ko, nung panahon ng ama ko, yung palay sinusundo sa farmer para dadalhin sa processing. Ngayon ay iniiwan natin sa mga kooperatiba. Ang problema, yung ibang kooperatiba, walang truck. Kaya magbibigay din tayo ng truck. Kagaya ng ibibigay natin sa cooperative para makapagplano kung saan dadaan yung mga pag-deliver ng truck, pagsundo ng palay, saan dadalhin sa pag-deliver, paano nyo kukunin ulit para gamitin na. At pa tayong pinapalawak na ang tinatawag, siguro alam na rin ninyo, RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Ito ay nagbibigay ng subsidies, yung konting tulong na pondo para mabawasan ang presyo ng fertilizer at lahat ng ating binibigay na abono. At maglalagay din tayo dito sa Claveria ng branch o warehouse dito para doon tayo meron kayong magamit na warehouse kasi isa yun sa kulang ay aming tinitignan, tinutulungan dahil ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import o kung mag-import tayo kakaunti na lang. Kasi sa kasalukuyan, malaki pang ini-import natin dahil kulang pa ang produksyon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya napipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating rice supply, makikita natin magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito sa Pilipinas galing. At kung hahanda pati ang Department of Agriculture na magpapatupad hindi lamang yung farm to market road, meron din yung farm to market bridge dahil maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog. Kaya't lalagay tayo ng tulay pero gandahan niya yung tulay, wag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Bakit ko sa crop insurance, basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung listahan na hawak ng Department of Agriculture, qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para maisama doon sa crop insurance in case baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong tanim, ay merong crop insurance na may bibigay. Na aming ginagawa, itong farm to market bridges ay ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng 300 na tulay sa loob ng 4 na taon. Yung farm tulay sa loob ng 4 na taon. Yung farm to market bridge sa buong Pilipinas. Ngunit kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas. Sa ating mga magsasaka, umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng karne, ng baboy, ng manok. Lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo tinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang i-supply dito pa lang sa Pilipinas, at sana hindi na tayo mag-import, o kung hindi ay babawasan natin na malaki ang pag-import ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po. At
nasisiyan ako na makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagrereklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis. Salamat po, mahal na